Samantala, patuloy naman ang sisihan ng MMDA at LTFRB sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Pati responsibilidad sa pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong araw ay pinagpapasapasahan ng dalawang ahensya. Ayon sa MMDA, ang tunay na problema ay nag-ugat sa suspensyon ng LTFRB sa panghuli sa out-of-line na public utility vehicles. Yan ay para bigyang daan ng probisyon ng Joint Administrative Order na naglalayong magkaroon ng rationalization o pag-aaral sa mga kasalukuyang ruta. Pati mga truck na walang prangkisa binigyan ng pansamantalang provisional authority na makabiyahe. Ang resulta, tumaas daw na may 9% ang bilang ng mga bus sa EDSA. Git naman ng LTFRB, hindi ubrang limitahan ang dami ng mga isyong provisional authority sa mga truck. Wala rin naman daw nadagdag sa bilang ng mga pampubliko sasakyan, kaya hindi raw sa kanila dapat isisi ang mabigat na daloy ng trapiko. Kinu-question naman ng Senado pagiging legal na mga kautusan ng LTFRB na itinuturong sanhin ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa EDSA. Nananawagan si Senadora Miriam Defensor Santiago na imbisigahan ng Senado mga naturang kautusan. Wala pang reaksyon ng LTFRB tungkol dito. Ang Malacanang naman hindi mangimasok sa nangyayaring sisihan sa pagitan ng MMDA at LTFRB. Alam naman daw ng mga naturang ahensya ang epekto ng issue sa mga motorista at commuter.